Ang asawa mo ay parang basahan na pwedeng itapon kapag marumi na. Iyan ang malupit na halakhak ni Doña Caridad habang si Mercy ay nakaluhod at pinupunasan ang sapatos ng biyenan. Habang ang pamilya Villarreal ay nagpipista sa perang ninakaw sa kanya, iniwan siya ni Dante sa gitna ng unos. Pero nagkakamali sila. Ang anak ng kriminal na hinamak nila ay may amang darating para maningil ng bawat patak ng luha. Makakayanan ba nilang harapin ang galit ng isang amang handang itaya ang lahat para sa kanyang nag-iisang anak? O huli na ang lahat para sa isang patawad? Ay nako, asawa lang naman siya sa papel. Pero sa bahay na ito, siya ang pinakamurang katulong na nakuha namin. Ang matalas at mapanguyam na tinig ni Veronica ay umalingaw-ngaw mula sa sala, tumagos sa manipis na dingding ng kusina at direktang bumaon sa dibdib ni Mercy. Kasunod nito ay ang malulutong na tawa ng kanyang biyenan na si Doña Caridad, mga tunog na tila mga tinik na humahapit sa kanyang paghinga. Sa loob ng mainit at masikip na kusina, hindi gumalaw si Mercy. Hawak niya ang isang lumang sandok, dahan-dahang hinahalo ang malapot na lugaw sa loob ng kaldero. Sa loob ng 2 oras, tiniis niya ang usok at ang hapdi ng kanyang mga mata para lamang ihanda ang paboritong pagkain ng kanyang biyenan na kaninang umaga lang ay dumaraing ng matinding hilo at sakit ng dibdib. Ang bawat ikot ng kanyang kamay ay puno ng malasakit. Bawat hiwa ng luya ay pag-asang baka sa pagkakataong ito makita nila ang kanyang halaga. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang uling ng kanyang pagsisikap. Dahan-dahan siyang lumakad palabas, bit-bit ang mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, tila hinihila ng libu-libong tonelada ng pagtitiis. Nang marating niya ang bukana ng sala, tumigil ang mundo ni Mercy. Nakita niya ang kanyang asawa, si Dante, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina at kapatid. Sa gitna ng mesa ay may mga dokumentong nakaladlad. Hawak ni Veronica ang isang mamahaling pluma habang si Doña Caridad ay nakangisi, tila isang reyna na nagwagi sa isang maduming laro. Nagkatinginan sila ni Dante. Inaasahan ni Mercy na makakakita siya ng kahit katiting na pagtatanggol, isang sulyap ng pagsisisi o kahit man lang pagpigil sa malupit na biro ng kanyang kapatid. Ngunit yumuko lamang si Dante. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan laban sa lahat ng unos, ay mas piniling titigan ang sariling mga kuko kaysa harapin ang hapdi sa mga mata ni Mercy. Ano yan? Mahinang tanong ni Mercy. Ang kanyang tinig ay nanginginig, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Inirapan siya ni Veronica bago muling humarap sa kamera ng kanyang cellphone na tila may kinakausap sa isang live stream. Wala ka na doon, Mercy. Basta pirmahan mo na lang ito mamaya pagkatapos mong maghugas ng plato. Isipin mo na lang na pambayad mo ito sa pagpapakain namin sa'yo sa bahay na ito. Isang malaking utang na loob na tinanggap ka ni Dante kahit anak ka lang ng isang kriminal. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng pulang marka sa kanyang dangal. Lumapit si Doña Caridad. Kinuha ang mangkok ng lugaw mula sa kanyang nanginginig na kamay at nang mapansin na hindi ito kasing init ng gusto niya, ay dahan-dahang itinigil ang hawak at hinayaang mahulog ang porselana sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng mangkok ay tila hudyat ng pagkapira-piraso ng huling hibla ng pag-asa sa puso ni Mercy. Ang malapot na lugaw ay kumalat sa sahig, kasama ang lahat ng kanyang pagod, sakripisyo at pagmamahal na binaliwala. Hindi sumigaw si Mercy, hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang katawan ay naging manhid, tila isang estatwa na unti-unting dinudurog ng bigat ng langit. Ang hangin sa paligid niya ay naging kasing bigat ng bakal, mahirap lang hapin, mahirap lunukin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis at masakit na pintig ng kanyang puso, na tila isang ibon na nagpupumiglas makalabas sa isang masikip na hawla. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay,
mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalaba ng mga damit ng pamilyang ito, mga kamay na laging handang maglingkod. Ngunit ngayon ay tila hiram na lamang sa kanya. Ang katahimikan ni Dante, ang pinakamatalas na kutsilyo sa lahat, isang uri ng pagtataksil na hindi nag-iiwan ng sugat sa balat, kundi isang malalim na uka sa kaluluwa. Tumalikod si Mercy at dahan-dahang bumalik sa madilim na pasilyo patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay tila paglayo sa buhay na akala niya ay kanyang tahanan. Habang ang tawanan sa sala ay muling nagpatuloy, tila ang mga dingding ng bahay Villarreal ay nagsimulang gumuho sa kanyang pandinig. Sa loob ng katahimikan ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong, tila isang agunyas na nagbabadya ng katapusan. Hanggang kailan mo kayang bayaran ang isang utang na hindi mo naman kinuha? Hanggang kailan mo hahayaang ubusin ng kanilang kasakiman ang natitirang piraso ng iyong pagkatao? Bago mo mapagtanto na ang tunay na kriminal ay hindi ang taong nasa likod ng rehas, kundi ang mga taong nakasuot ng seda habang dahan-dahang pinapatay ang iyong kaluluwa. Ang gabi ay tila isang malapad na telang itim na bumabalot sa buong bahay ng mga Villarreal. Ngunit para kay Mercy, ang kadiliman ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng mas matinding sakal sa kanyang leeg. Sa loob ng kanilang maliit na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na bombilya na tila pagod na ring magsilbi. Nakaupo si Mercy sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang maliit na hiwa sa kanyang palad mula sa nabasag na mangkok kanina. Ang bawat pintig ng sugat ay sumasabay sa mabigat na tibok ng kanyang puso. Bumukas ang pinto at pumasok si Dante, bitbit ang isang maliit na bulak at bote ng alkohol. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang uri ng lungkot na dati ay nagpapalambot sa puso ni Mercy. Lumuhod si Dante sa harap ng kanyang asawa, kinuha ang sugatang kamay nito at dahan-dahang sinimulang linisin ang dugo. "Love, pasensya ka na kay nanay kanina." Mahinang simula ni Dante habang ang kanyang mga mata ay tila nangingilid ang luha. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, isang himig na palaging nagpapalimot kay Mercy sa lahat ng sakit. Alam mo naman na matanda na siya at marami lang siyang iniisip dahil sa mga utang ni Veronica, pero hindi niya sinasadyang saktan ka. Hindi kumibo si Mercy. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit hinayaan ni Dante na gamitin ang kanyang pangalan sa mga utang na hindi niya alam. Pero ang mga salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang hinaplos ni Dante ang pisngi ni Mercy. Ang kanyang haplos ay tila isang laso na may kasamang asukal. "Tiis lang, love. Isipin mo na lang, kung hindi dahil sa pamilya ko, baka hanggang ngayon ay hinuhusgahan ka pa rin ng mga tao dahil sa nakaraan ng tatay mo. Tinanggap ka namin ng buong buo sa kabila ng lahat. Malaking utang na loob natin sa kanila yon, hindi ba?" Ang mga salitang utang na loob ay tila isang tanikala na muling humigpit sa mga bisig ni Mercy. Ito ang palaging ginagamit ni Dante upang patahimikin siya, ang pagpapaalala na siya ay anak ng isang taong may madilim na kahapon at ang bahay na ito ang kanyang tanging kanlungan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mercy ang matinding pagkalito. Kasalanan nga ba niya? Masyado nga ba siyang nagiging maramdamin? Nang magtangka si Mercy na tumayo upang kumuha ng tubig at ayusin ang kanyang gamit, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kabilang silid, kasunod ang hysterical na sigaw ni Doña Caridad. Mabilis na nagtatakbo ang mag-asawa sa silid ng matanda. Doon ay nakita nila ang biyenan na nakahawak sa kanyang dibdib, namumutla at tila hindi makahinga, habang si Veronica ay nagkukunwaring nagpapanik sa tabi nito. "Ang dibdib ko! Mercy, pinapatay mo ako sa katigasan ng kuwan ng ulo mo." Ungol ni Doña Caridad habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng pag-arte. "Gusto mo ba akong mamatay bago mo ma-realize na lahat ng ginagawa namin ay para sa pamilyang ito?" Napilitan si Mercy na lumuhod sa tabi ng biyenan,
Hinihilot ang mga kamay nito at humihingi ng patawad para sa isang kasalanang hindi niya lubos na maunawaan. Ang bawat hikbi ni Doña Caridad ay tila isang kampana na naguutos kay Mercy na manatili, na huwag nang magtanong at maging alipin na lamang ng kanilang mga pangangailangan. Sa huli, siya pa ang lumabas na bumibili ng gamot sa butika sa gitna ng gabi, gamit ang huling perang kinita niya mula sa pagbebenta ng kakanin. Nang makabalik siya sa silid at mahimbing na ang tulog ni Dante, na natiling gising ang diwa ni Mercy. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, napansin niya ang pitaka ni Dante na naiwan sa ibabaw ng cabinet. Isang kakaibang udyok ang nagtulak sa kanya na buksan ito. Sa likod ng mga lumang resibo, may isang nakatagong litrato, isang kupas na larawan ng isang matandang lalaki na may matatalas na mata at isang pamilyar na peklat sa kilay. Nanigas si Mercy. Ang lalaking yon ay ang kanyang ama, si Don Mateo. Ngunit bakit ito nasa pitaka ni Dante? At bakit ang hitsura ng kanyang ama sa larawan ay tila isang taong may hawak na sikretong maaaring gumuho sa buong pundasyon ng kanilang pagsasama? Dahan-dahan niyang ibinalik ang larawan nang marinig ang mahinang paggalaw ni Dante. Kinuha ni Mercy ang kanyang wedding ring na nakalagay sa maliit na lalagyan sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang kupas na ginto, ang simbolo ng kanyang sumpa ng katapatan. Sa sandaling iyon, ang singsing ay hindi na tila alahas, kundi isang bakal na nagagapos sa kanyang kalayaan. Bago pa man siya makahiga, naramdaman ni Mercy ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nagliwanag sa dilim. Alam ko ang ginagawa nila sa iyo, Mercy. Alam ko ang bawat kasinungalingan ng mga Villarreal. Tumakas ka na habang may oras pa, bago kanila tuluyang ibaon sa hukay na sila mismo ang humuhukay para sa iyo. Nanginig ang mga kamay ni Mercy. Ang bawat letra sa screen ay tila isang ambon ng katotohanan sa gitna ng tuyot na disyerto ng kanyang buhay. Sino ang taong ito? At paano nito nalaman ang impyernong kanyang kinapapalooban? Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na may halong pag-asa, habang ang anino ni Dante sa tabi niya ay tila nagiging mas madilim at mas mapanganib sa bawat segundong lumilipas. Ang usok mula sa mga inihaw at ang amoy ng matapang na insenso ay magkahalong bumabalot sa hangin ng Quiapo ng madaling araw. Nakayuko si Mercy, maingat na inilalatag ang mga bilaon ng puto at sapin-sapin sa kanyang maliit na pwesto malapit sa lumang simbahan. Ang bawat kurot ng pagod sa kanyang likod at ang hapdi sa kanyang mga palad na puno ng kalyo ay pilit niyang binabaliwala. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang punan ang mga butas na iniwan ng pagwawaldas ni Veronica. Umaasang sa bawat pisong na iuuwi niya ay mababawasan ang galit ng kanyang biyenan. Sa gitna ng pagmamadali ng mga taong dumadaan, isang batang lansangan ang huminto sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay nakatitig sa matamis na kakanin. Ang mukha ay puno ng dungis, ngunit may nakatagong inosensya at labis na gutom. Walang pag-aalinlangan, dumampot si Mercy ng isang pirasong puto at iniabot ito sa bata. Isang matamis at maamong na ngiti ang isinukli ng paslit bago ito mabilis na tumakbo papalayo. Sa maliit na sandaling iyon, naramdaman ni Mercy ang isang kurot ng kaligayahan sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kalupitan ng mundong kanyang ginagalawan, sa loob ng bahay Villarreal, nananatiling busilak ang kanyang puso. Hindi niya hahayaang gawin siyang halimaw ng mga taong umuubos sa kanyang pagkatao. Ang kanyang payapang pagmumuni-muni ay naputol nang lumapit ang kanilang kapitbahay na si Aling Nena. Ang matanda ay kilala sa buong kalye bilang tagapaghatid ng mga bali-balita. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging mausisa ay may nakatagong tunay na malasakit para kay Mercy. Mercy, anak, hindi sa nakikialam ako, ha? Panimula ni Aling Nena. Ang boses ay sadyang pinahina upang hindi marinig ng mga namimili sa kabilang pwesto.
Pero napapansin ko kasi, nitong mga nakaraang araw, may mga kahina-hinalang lalaki na laging umaaligid sa labas ng bahay ninyo. Mga naka-jacket na itim, parang may mga palaging tinitiktikan at hinahanap. Mag-ingat ka, anak. Iba ang kutob ko sa mga nangyayari sa pamilya ng asawa mo. Baka mapahamak ka ng wala sa oras. Ang mga salita ni Aling Nena ay tila malamig na hangin na yumapos sa gulugod ni Mercy. Bumalik sa kanyang isipan ang babala mula sa mensaheng natanggap niya kagabi. May mga matang nakatingin sa kanila at hindi niya alam kung kakampi ba ito o bagong panganib. Bandang tanghali, habang inaayos ni Mercy ang mga natirang paninda upang umuwi, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto sa kabilang kalsada, malapit sa isang madilim na eskinita. Si Veronica. Nakasuot ito ng malaking sunglasses at mamahaling damit, ngunit hindi maitatago ang panay ang lingon nito sa paligid. May kausap itong isang lalaking formal, ang pananamit, ngunit may mapanganib na aura sa kanyang tindig. Nagtago si Mercy sa likod ng isang malaking poste. Tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang hipag. Nakita niya kung paano naglabas si Veronica ng isang maliit na card mula sa kanyang bag at inabot ito sa lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Mercy at ang kanyang paghinga ay tila pansamantalang huminto. Kahit sa malayo, kilala niya ang kulay at hugis ng card na yon. Ito ang kanyang sariling identification card, ang nag-iisang valid ID na maingat niyang itinago sa ilalim ng kanyang mga lumang damit sa aparador. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay pinalitan ng isang malamig at gumagapang na kaba. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso ng katotohanan sa kanyang isipan. Hindi lang ito simpleng pangungutang na ipinasagot sa kanya. Ninanakaw ng pamilyang ito ang kanyang buong pagkatao. Binubura nila ang kanyang pangalan upang gawing pananggalang sa kanilang mga kasalanan. Dahan-dahan siyang humakbang palapit, umaasang makarinig ng higit pa. Sapat lang upang maabot ng kanyang pandinig ang boses ng kanyang hipag na puno ng kayabangan. Make sure na malinis ang papeles. Ayokong magkaproblema tayo kapag umeksena na si Attorney Ilustre. May autoridad na utos ni Veronica sa lalaki. Iniaabot ang isang makapal na brown envelope. Sino si Attorney Ilustre? Bakit nasa kanila ang kanyang ID? Bago pa man makapag-isip ng sagot si Mercy, nag-iba ang ihip ng hangin. Lumingon si Veronica at nagtama ang kanilang mga paningin. Inasahan ni Mercy na makikitaan niya ng gulat o takot ang kanyang hipag dahil sa pagkahuli nito sa akto, ngunit isang nakakakilabot na ngisi lamang ang gumuhit sa mga labi nito. Lumapit si Veronica. Ang bawat hakbang ay tila isang maninila na na-corner ang kanyang walang kalaban-labang biktima. Masyado kang matanong at pakialamera, Mercy. Bulong ni Veronica. Nang makalapit ito, ang boses ay puno ng lason at tahasang pananakot na nagpatindig sa balahibo ng kanyang hipag. Baka sa pagiging pabida mo, hindi mo mamalayan, ikaw na ang nabubulok sa loob ng kulungan para sa mga kasalanang hindi mo naman ginawa. Ang malakas na buhos ng ulan ng hapong iyon ay tila pagluha ng langit para sa mga itinatagong kasalanan ng pamilya Villarreal. Nang dumating si Mercy sa bahay, nadatnan niya ang isang nakakabinging kaguluhan. Ang mamahaling florera ni Doña Caridad ay basag at nakakalat sa sahig habang si Veronica ay nakayuko sa isang sulok, humihikbi at nanginginig ang mga balikat. Tatlong lalaking magagaspang ang hitsura at may malalaking katawan ang nakatayo sa gitna ng sala, baka sa kanilang mga muka ang walang awang paniningil ng malaking halaga. Ang negosyo ni Veronica ay hindi kailanman naging totoo. Ang lahat ng perang inutang niya gamit ang pangalan ni Mercy ay nalusaw sa mga sugal at pagpapasikat sa social media. At ngayon, ang mga pinagkautangan ay pumasok na mismo sa kanilang bakuran upang maningil ng buhay kung walang perang maibibigay. Nang makita ni Doña Caridad ang pagpasok ni Mercy, nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Mula sa pagiging takot,
Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato at mabilis na itinuro ang manugang na basang-basa pa sa ulan. Siya ang hanapin ninyo. Matinis at buong tapang na sigaw ng matanda habang pilit na inilalayo ang mga lalaki sa kanyang anak na si Veronica. Siya ang asawa ng anak ko, si Mercy. Siya ang kumuha ng pera ninyo at itinakas. Basahin ninyo ang mga dokumento. Pangalan niya ang nakasulat dyan. Hindi kami. Natigilan si Mercy. Ang malamig na ulan na bumabasa sa kanyang katawan ay wala sa kalingkingan ng matinding panlalamig na naramdaman niya sa kanyang puso. Tiningnan niya si Dante na nakatayo malapit sa hagdan. Ang asawa niyang nangako ng pagmamahal ay muling yumuko. Iniwas ang tingin at hinayaang iduro ng sarili nitong ina ang babaeng pinangakuan nito ng protection. Nilapitan siya ng isa sa mga lalaki, hinawakan ng mahigpit sa braso at pilit na idiniin ang isang papel sa kanyang mukha. Wala siyang maintindihan sa mga numero. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang pekeng pirma sa ibaba. Magnanakaw ang tatay mo, kaya natural lang na magnanakaw ka rin. Patuloy na pagbato ng masasakit na salita ni Doña Caridad. Ang boses ay sadyang nilalakasan upang marinig ng mga lalaki at mabaling ang kanilang galit. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming pakainin at bigyan ng pamilya, ninakawan mo pa kami. Pilit na nagpupumigla si Mercy. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Ang tupa sa gitna ng mga lobo ay nakaramdam ng pagkaubos, ngunit hindi ng tuluyang pagkabali. Wala akong ninakaw. Kayo ang kumuha ng ID ko. Kayo ang gumamit ng pangalan ko habang nagpapakahirap ako sa lansangan. Ang tinig ni Mercy ay hindi pagsigaw ng takot, kundi isang matibay na pagpapahayag ng pagiging biktima. Nagalit ang isa sa mga lalaking naniningil at inilabas ang isang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Inihampas ito sa mesa bilang pagbabanta. Subalit bago pa man may mangyaring masama, biglang napahinto ang lalaki nang mapatingin siya sa labas ng bintana. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng ulan, nakatayo ang isang matangkad na lalaking nakaitim na raincoat. Ang bahagyang pag-angat ng manggas nito ay nagpakita ng isang tanyag na tattoo ng isang agila, ang marka ng mga tauhan ni Don Mateo sa tondo. Ang mga naniningil ay nagkatinginan. Ang galit sa kanilang mga mata ay mabilis na pinalitan ng hindi maipaliwanag na takot. Walang anumang ingay na ginawa. Ibinalik ng lalaki ang baril sa tagiliran, sumenyas sa kanyang mga kasama, at mabilis na nilisan ang bahay Villarreal na tila may nakitang multo. Naiwang tulala sina Doña Caridad at Veronica. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang umatras ang mga lalaki, ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, ang matanda ay bumaling kay Mercy na may panibagong galit. Kinuha ni Doña Caridad ang isang panibagong dokumento mula sa mesa, isang sulat ng pag-amin. Hinablot niya ang braso ni Mercy ng sobrang higpit. Idiniin ang pluma sa kamay nito at puwersahang itinulak ang asawa ng kanyang anak palapit sa mesa. Pumirma ka. Aakuin mo ang lahat ng ito o tatawag ako ng pulis at sasabihin kong tinangka mo akong saktan. Banta ng matanda habang nakatayo sa likod niya si Veronica na patuloy sa paghikbi na tila inosente. Umiling si Mercy, ginagamit ang lahat ng natitira niyang lakas upang bitawan ng pluma. Ngunit ang kalupitan ni Doña Caridad ay walang hangganan. Sinabunutan niya si Mercy, kinaladkad papunta sa likod ng bahay kung nasaan ang madilim at maalikabok na bodega. Ang bawat hakbang ay puno ng pang-aabuso, walang paggalang sa pagkatao ng kanyang manugang. Diyan ka muna, hanggang sa matuto kang sumunod, hanggang sa maubos ang kayabangan mong hayop ka. Madiin at puno ng panggigigil na pahayag ni Doña Caridad bago marahas na isinara at ikinandado ang pinto ng bodega. Iniwan si Mercy sa kadiliman, kasama ang panlalamig ng hangin at ang matinding pagkadurog ng kanyang puso sa katotohanang
Ang taong minsan niyang minahal ay hinayaan lang siyang mabulok sa loob. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ang sumalubong sa mga pandama ni Mercy sa loob ng bodega. Pilit niyang inaaninag ang paligid sa tulong ng manipis na liwanag ng buwan na sumisingit mula sa maliit na butas malapit sa bubong. Umupo siya sa isang sulok, niyakap ang sariling mga tuhod habang nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi niya tiyak kung ang panginginig ay dahil sa lamig ng kanyang basang damit o sa lalim ng sugat na inilawit ng kanyang asawa sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng gabi, umaling-awngaw sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas. Ang mukha ng kanyang amang si Don Mateo, ang lalaking may mahigpit na pagkakahawak sa kapangyarihan ngunit palaging may puwang ng lambing para sa kanya. Naalala niya kung bakit siya tumakas, ang galit at takot sa mga madugong pamamaraan ng kanyang ama upang ipagtanggol ang kanilang pamilya. Pinili niyang iwan ang yaman at kapangyarihan ng Tondo, naghahanap ng tahimik at simpleng buhay kasama ang isang lalaking akala niya ay malinis ang intensyon. Ngunit ngayon, sa loob ng madilim na kulungang ito, napagtanto niyang ang katahimikan ni Dante ay mas nakamamatay kaysa sa mga bala at suntok ng mga kaaway ng kanyang ama. Ang kalupitan na hindi ginagamitan ng kamay ay madalas mas malalim kung sumugat dahil hindi katawan ang pinupuntirya, kundi ang mismong tiwala ng tao. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa labas ng manipis na pader ng bodega. Ang boses ay pag-aari ni Veronica at ng kanilang ina. "Paano, nanay? Bukas ay kailangan nating magbigay ng panimulang bayad. Kung hindi, baka hindi lang paghahanap ang gawin ng mga taong yon." Bakas ang takot at pagkataranta sa tinig ni Veronica. "Huwag kang mag-alala, anak. Nakaayos na ang lahat." Mabilis na tugon ni Doña Caridad. Ang tono ay may pagmamalaki at walang pag-aalinlangan. "Kakausapin ni Dante ang mga buyer bukas. Ibebenta natin ang lupa ng ina ni Mercy sa Batangas. Hindi siya makakaangal dahil ang hawak nilang titulo ay nakapangalan na sa anak ko at ang pirma niya sa deed of sale ay matagal nang nakahanda. Pasalamat siya at yun lang ang kukunin natin bilang bayad sa kahiyang dinala niya sa pamilyang ito." Pakiramdam ni Mercy ay tila gumuho ni ang sementong kanyang inuupuan. Ang lupa sa Batangas ay ang kaisa-isang pamana ng kanyang namayapang ina, ang nag-iisang piraso ng kanyang nakaraan na walang bahid ng dugo o luha. Doon sana niya pinangarap bumuo ng pamilya. Ang pag-aari bang yon ay palihim na ninakaw ni Dante mula sa ilalim ng kanyang unan habang siya ay mahimbing na natutulog? Ang lalaking kinakantahan siya ng mga matatamis na salita sa gabi ay siya ring mismong magnanakaw na tahimik na inuubos ang kanyang kinabukasan. Ilang sandali pa, naramdaman ni Mercy ang mga yabag na papalapit sa pintuan ng bodega. Nakita niya ang anino ng isang tao na dumaan sa siwang sa ilalim ng pinto. Ito ay si Dante. "Love," mahina, at tila nagmamakaawang tawag ni Dante mula sa labas. "Alam kong nauuhaw ka na at nilalamig. Papasukin kita, bibigyan kita ng kumot at pagkain. Mangako ka lang na hindi ka na manggugulo bukas at pipirmahan mo na ang papel na hinihingi ni nanay. Konting kooperasyon lang, love, para sa ating dalawa ito." Hindi sumagot si Mercy. Ang bawat salita ni Dante ay pumapasok sa kanyang tainga bilang isang maruming kasinungalingan, isang lason na hindi na niya kailanman muling lulunukin. Tumalikod ang anino, hindi nag-iwan ng kahit isang patak ng tubig. Mas pinili pang iwan ang asawa sa kadiliman kaysa salungatin ang kalupitan ng kanyang ina. Iyon ang huling tulak na kailangan ni Mercy. Ang huling hibla ng pagmamahal na pumipigil sa kanya ay tuluyan ng naputid. Sa gitna ng dilim, hinubad niya ang kanyang sapatos, kinapa ang maliit na butas sa sakong nito, at hinugot ang isang lumang cellphone
na itinago niya ilang taon na ang nakararaan. Ang tanging bagay na patagong ipinadala sa kanya ni Aling Nena nang malaman nitong kinumpis ka ng mga Villarreal ang lahat ng gamit niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinututok ang liwanag ng screen. Isang numero lang ang kabisado niya at hindi nabubura sa kanyang isipan. Kahit pagaano niya pinilit na kalimutan ito, ang numerong hindi niya tinawagan sa loob ng 10 taon dahil sa pride at pagtatampo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Pinindot niya ang mga numero nang may malamig na determinasyon. Ang kanyang puso ay naghahanda na sa anumang pader na posibleng itayo ng taong nasa kabilang linya. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga. Hinihintay ang unang pagring na maaring maging simula ng kanyang tuluyang kalayaan o ang tuluyang pagkalibing sa mundong ito. Ang malamig na plastik ng lumang telepono ay nakadiin sa pisngi ni Mercy, habang ang bawat segundong lumilipas na walang sumasagot ay tila isang mabigat na bato na idinadagdag sa kanyang dibdib. Sa halip na makinig sa mga walang buhay na senyales ng linya, ibinaling niya ang kanyang pansin sa matinding kaba na nagpapabilis sa pagdaloy ng kanyang dugo. Paano kung pinalitan na nito ang numero? Paano kung, tulad ng mga Villarreal, ay itinakwil na rin siya ng kaisa-isang taong tinalikuran niya dahil sa bulag na pag-ibig? Subalit bago pa man tuluyang magpasyang sumuko ang kanyang nanginginig na mga daliri, nagbago ang pakiramdam ng hangin sa kabilang dulo ng tawag. Ang katahimikan ng linya ay napalitan ng isang mabigat na paghinga. Walang panimulang pagbati, walang formal na tanong kung sino ang nasa kabilang ibayo. Isang malalim, baritono, at nanginginig na tinig ang bumasag sa 10 taong pader ng pagtatampo. Anak? Isang salita lamang, ngunit sapat na upang gumuho ang lahat ng pagpapanggap ni Mercy. Ang salitang iyon ay isang matibay na yakap na tumagos sa mga alon at hangin mula Tondo hanggang sa madilim na bodega ng mga Villarreal. Ang kanyang ama ay hindi nakalimot. Si Don Mateo, ang kinatatakutang haligi ng kanilang lugar, ay nanatiling isang amang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang prinsesa. Sinubukan ni Mercy na magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tiniklop ng labis na hinagpis. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim, ang mga luhang hindi niya iniluha nang sampalin siya ni Doña Caridad at nang iwan siya ni Dante sa ulan, ay tuluyan ng bumuhos. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, isinusubsob ang kanyang mukha, habang ang kanyang katawan ay marahas na umuuga sa bawat tahimik na paghikbi. Tay! Ang kanyang boses ay isang basag na baso, puno ng pagsisisi at pagkaubos. Pagod na po ako. Pagod na po akong magpakabuti sa mga taong walang awa. Akala ko po, kapag nagtiis ako, matututunan din nila akong mahalin. Pero inubos nila ako, tay. Kinukuha nila ang lahat, pati ang lupa ni nanay. Sa kabilang dulo, naramdaman ni Mercy ang paninigas ng paghinga ng kanyang ama. Wala ang inaasahang pagsigaw ng galit o panunumbat sa kanyang maling desisyon. Ang namayani ay ang kalmadong tono ng isang taong sanay humarap sa digmaan, isang pagkontrol na nagbibigay ng matinding kapanatagan sa nangihinang puso ni Mercy. Makinig kang mabuti sa akin, Misericordia. Ang utos ni Don Mateo, ibinabalik ang tunay niyang pangalan na tila isang korona na matagal nang pinulot sa putikan. Huwag mong hahayaang makita nilang balik ka na. Punasan mo ang mga luha mo. Simula ngayon, bawat salitang sasabihin nila, bawat pananakot nila, i-record mo gamit ang teleponong yan. Ako na ang bahalang maghanda ng mga papeles dito sa Tondo. Pumikit si Mercy, dinadama ang kakaibang lakas na unti-unting pumapalit sa kanyang takot. Huwag kang bibitiw, anak. Darating ako at ipapangako ko sa iyo sa batas ng tao at sa batas ng langit. Luluhod sila para bawiin ang bawat luhang pinatak nila sa mga mata mo.
Nang maputol ang tawag, ang hangin sa loob ng bodega ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang nag-iisang sinag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng bubong ay hindi na tila paalala ng kanyang pagkakakulong, kundi isang ilaw ng pag-asa. Maingat niyang ibinalik ang telepono sa loob ng kanyang sapatos. Inayos niya ang kanyang nagusot at basang damit. Itinaas ang kanyang noo at pinunasan ang mga pisngi hanggang sa mawala ang anumang bakas ng kahinaan. Hindi nagtagal, ang liwanag mula sa labas ay bigla ang humiwa sa kadiliman kasabay ng paggalaw ng pinto. Ang anino ng isang lalaki ay humaba sa sahig na semento. Nakatayo si Dante sa hamban ng pintuan, wala na ang maamong muka at mapalinlang na mga mata. Hawak niya sa isang kamay ang isang puting papel at sa kabila ay isang pluma. Ang kanyang presensya ay hindi nagdadala ng kaligtasan, kundi ng isang huling pagsubok na tuluyang maghihiwalay sa kanilang landas. Pirmahan mo na ito, Mercy. Malamig at walang pusong utos ng kanyang asawa. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya na parang isang estranghero. Tanggapin mo na ang pagkatalo mo para matapos na ang hirap nating lahat. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng bodega ay tila isang babala na hindi na kayang pakinggan ni Mercy. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minsan niyang itinuring na kaisa-isang bituin sa kanyang madilim na kalangitan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng flashlight na hawak ni Dante, nakita ni Mercy ang kawalan ng buhay sa mga mata nito. Walang pagsisisi, walang pag-ibig, tanging ang tuyot na pagnanais na makuha ang gusto ng kanyang ina. Dahan-dahang iniabot ni Mercy ang kanyang kamay upang kunin ang pluma. Ang lamig ng metal na panulat ay tila tumagos sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buto. Sa loob ng kanyang bulsa, ang lumang cellphone ay tahimik na gumagana. Ang bawat hininga at bawat salitang bibitiwan sa loob ng silid na yon ay dahan-dahang itinatala bilang ebidensya ng kanilang kalupitan. Ito ang utos ng kanyang ama, ang maging matalas sa gitna ng pagiging tupa. Love, gagawin ko ito. Mahinang bulong ni Mercy, ang kanyang boses ay sadyang pinapalat upang magmukhang talunan. Pirmahan ko lang ito. Ilalabas mo na ba ako rito? Ititigil na ba ni nanay ang pananakit sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante. Isang ekspresyong hindi kailanman nakita ni Mercy sa loob ng maraming taon nilang pagsasama. Of course, love, isipin mo na lang na para sa atin din ito. Kapag nabenta ang lupa, makakabili tayo ng sariling bahay. Malalayo na tayo sa init ng ulo ni nanay. Kasinungalingan. Alam ni Mercy na ang bawat kataga ay lason. Sa ibaba ng dokumento, sa tapat ng kanyang pangalan, idiniin ni Mercy ang pluma. Ngunit sa halip na ang kanyang karaniwang lagda, gumuhit siya ng isang maliit at halos hindi mapapansing marka sa ilalim ng unang titik. Isang lihim na senyales na itinuro sa kanya ni Don Mateo noong bata pa siya. Isang marka na nagsasabing ang pirma ay ginawa sa ilalim ng pananakot at walang bisa sa harap ng mga taong nakakaalam ng kahulugan nito. Nang makuha ni Dante ang papel, tila isang mabigat na pasanin ang nawala sa kanyang mga balikat. Inakay niya si Mercy palabas ng bodega, kunwari ay maingat at mapagmahal. Ngunit nararamdaman ni Mercy ang pandidiri sa bawat pagdampi ng kamay ng asawa sa kanyang braso. Ibinalik siya sa loob ng bahay kung saan ang amoy ng mamahaling pabango ni Veronica at ang usok ng tsaa ni Doña Caridad ay sumalubong sa kanya. Mabuti naman at natauhan ka na, Mercy, ani Doña Caridad, habang hindi man lang tumitingin sa kanya, abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Veronica, itago mo yan. Bukas na bukas din ayusin ang transfer. Pinayagan si Mercy na bumalik sa kanilang silid upang magpahinga. Ngunit sa halip na matulog, dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang tainga sa manipis na pader na naghihiwalay sa kanilang kwarto at sa sala. Ang cellphone sa kanyang kamay ay nananatiling nakatala. Mula sa kabilang panig,
Narinig niya ang mahinang tawanan ni na Dante at Veronica. Sa wakas, nakuha rin natin sa takot. Ani Veronica, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Akala ko ba, Dante? Mahal mo yang babaeng yan. Bakit hinayaan mong mabulok sa bodega? Isang maikling katahimikan ang namayani bago sumagot si Dante at ang kanyang tinig ay tila yelong nagpabato sa buong pagkatao ni Mercy. Mahal? Veronica, alam mong kailangan lang natin ang lupa niya. Mula nung malaman nating may ari-arian pala ang nanay niya, alam ko nang siya ang sagot sa mga problema natin. 1 taon lang ang kailangan ko sa kanya. Pagkatapos ay itatapon ko rin siya pabalik sa tundo. Sino ba ang magmamahal sa anak ng isang kriminal? Ang bawat salita ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa puso ni Mercy. Ang sakit ay hindi na sapat upang ilarawan ang kanyang nararamdaman. Ito ay isang uri ng pagkamatay, ang pagpanaw ng huling piraso ng babaeng naniwala sa katapatan. Dahan-dahang lumapit si Mercy sa salamin ng aparador. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang mga mata ay namumula. Ang buhok ay gulo-gulo. At ang pisngi ay may bakas pa ng tuyong luha. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Pinunasan ang huling patak ng luha at pinalitan ang kanyang pighati ng isang malamig at matalim ng ngiti. Ang Mercy na marupok at mapagmahal ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng bodega. Ang misericordia na anak ni Don Mateo ay muling isinilang. Sa labas ng bahay, ang tunog ng gulong ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang gate ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang itim at makintab na sasakyan ang pumarada nang walang anumang ingay mula sa makina. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Hindi nagpakita ng muka sa ilalim ng streetlight at lumapit sa kanilang mailbox. Isang puting sobre ang maingat na inilagay doon bago ang sasakyan ay mabilis na naglaho sa dilim ng kalsada. Sino ang nagpadala ng sobreng iyon? At anong bagong pasabog ang nakatago sa loob nito na maaring magpabago sa kapalaran ng lahat ng tao sa loob ng bahay Villarreal? Kinabukasan, ang sinag ng araw ay hindi nagdala ng init, kundi ng isang kakaibang pangamba na bumalot sa buong kabahayan ng mga Villarreal. Maagang narinig ni Mercy ang pagbukas ng gate at hindi nagtagal ay ang nagmamadaling mga yabag ni Dante patungo sa loob. Hawak nito ang puting sobreng iniwan kagabi. Ang mga daliri nito ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang selyo. Sa loob ng sala, tila huminto ang paghinga ni na Doña Caridad at Veronica nang ilabas ni Dante ang nilalaman ng sobre. Hindi ito sulat ng pag-ibig o bayad sa utang. Ang mga larawang bumagsak sa mesa ay mga piraso ng katotohanang matagal nilang itinago sa dilim. Naroon ang mga kuha ni Veronica sa loob ng isang ilegal na pasugalan, ang kanyang mga tawa habang hawak ang mga tumpok ng pera na hindi naman sa kanya. Kasama rin ang mga dokumento mula sa kumpanya ni Dante, mga audit report na nagpapakita ng kanyang mga hokus-pokus sa pondo ng transportasyon. Ang mukha ni Doña Caridad ay nawalan ng kulay, tila naging abo sa tindi ng takot. Sino ang may gawa nito? Ang nanginginig na tanong ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-pabalik sa mga larawan. Dante, may nagmamanman sa atin. Mga sindikato ba ito? Mabilis na bumaling ang galit ni Veronica kay Mercy na nooy pababa ng hagdan. Ikaw ang may gawa nito, no? Sinabihan mo ang mga tauhan ng tatay mong kriminal na tiktikan kami. Kinuha ni Veronica ang isang baso ng tubig sa mesa at akmang ibabato ito kay Mercy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang babae. Tinitigan ni Mercy ang kanyang hipag ng may kaseryosohang hindi nila kailanman nakita. Bakit ako ang sisisihin ninyo sa mga litratong kayo naman ang paksa? Kalmado ngunit matalim na sagot ni Mercy. Kung malinis ang budhi ninyo,
Wala kayong dapat ikatakot sa anumang sobrang dumating. Dahil sa takot na baka tuluyan na silang mabulgar, lalong naging malupit ang pagtrato nila kay Mercy sa loob ng bahay. Inisip nila na sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya ay mapipilitan itong sabihan ang kanyang ama na tumigil. Ngunit hindi nila alam na ang bawat pambubulyaw at bawat pagbabanta ay dahan-dahang itinatala ng teleponong laging nakatago sa bulsa ni Mercy. Nang sumapit ang hapon, nagpaalam si Mercy na pupunta sa Quiapo upang kunin ang kanyang mga gamit sa pagtitinda. Dahil sa kaguluhan ng isip ng mga Villarreal, hinayaan nila siyang umalis sa pag-aakalang wala naman itong mapupuntahan. Sa gitna ng siksikan at maingay na palengke sa tapat ng simbahan, hindi tumungo si Mercy sa kanyang pwesto. Sa halip, pumasok siya sa isang maliit at lumang karinderya sa dulo ng eskinita. Doon, sa pinakasulok na mesa, nakaupo ang isang lalaking nakasalamin at may hawak na dyaryo. Ito ay si Attorney Rafael Ilustre, ang pinagkakatiwalaang abogado ni Don Mateo. Walang imik na umupo si Mercy sa tapat nito. Dahan-dahang inilapag ng abogado ang isang maliit na lalagyan ng kakanin sa ibabaw ng mesa. Pinabibigay ng iyong ama, Mercy. Alam niyang paborito mo ang espasol na gawa sa tundo mula pa noong bata ka pa. Nang mahawakan ni Mercy ang balot ng kakanin, naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang mga palad. Ito ay hindi lamang pagkain. Ito ay mensahe ng pagmamahal ng isang amang hindi kailanman bumitaw sa kanya sa kabila ng kanyang paglayas. Ang lasa ng espasol ay tila nagbalik sa kanya sa mga panahong ligtas siya sa ilalim ng proteksyon ni Don Mateo. Nasa amin na ang lahat ng ebidensya, Mercy. Seryosong pahayag ni Attorney Rafael, ang boses ay sapat lang para sa kanilang dalawa. Ang pirma mong may marka ay sapat na para patunayang pinilit ka nila. Ang mga audio recordings na ipinadala mo ay naging susi para mabuksan ang kaso ng identity theft at illegal detention. Bukas, pagdating ng hapon, magtatapos na ang lahat ng pagdurusa mo. Huminga ng malalim si Mercy. Pilit na pinipigilan ang panibagong agos ng emosyon. Handa na po ba ang lahat, attorney? Higit pa sa handa, tugon ng abogado habang tumatayo. Bumalik ka na sa kanila. Magpanggap ka na wala kang alam. Hayaan mong isipin nilang sila pa rin ang may hawak ng iyong leeg. Bukas, sa harap ng lahat ng kanilang kayabangan, tayo naman ang maniningil. Nang lisanin ni Mercy ang karinderya, ang bawat hakbang niya ay puno ng bagong lakas. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang sa pagbalik niya sa bahay Villarreal, kailangan niyang harapin ang huling bagsik ng kanilang kalupitan bago ang tuluyang pagputok ng bagyo. Misericordia, huwag kang tatayo dyan na parang tuod. Siguraduhin mong puno ang mga baso ng wine ng mga bisita natin. Ayokong mapahiya sa harap ng mga kaibigan ko dahil lang sa kabagalan mo. Ang tinig ni Doña Caridad ay puno ng awtoridad at pagmamaliit, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ni Mercy. Ang gabi sa bahay ng mga Villarreal ay tila isang tanghalan ng karangyaan na nababalot sa kasinungalingan. Nagdaos sila ng isang maliit na salo-salo upang ipagdiwang ang bagong kontrata na sa katotohanan ay ang pagbebenta ng lupa ng ina ni Mercy sa Batangas. Ang sala ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, usok ng sigarilyo, at ang tunog ng mga huwad na halakhak ng mga taong nagkukunwaring kabilang sa mataas na lipunan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mercy ay nakasuot ng isang lumang bestida. May suot na apron at dahan-dahang naglalakad bitbit ang isang mabigat na tray ng pagkain at inumin. Habang inilalagay ni Mercy ang mga appetizers sa mesa, sinadyang iunat ni Veronica ang kanyang paa upang patisurin ang kanyang hipag. Muntik nang matumba si Mercy, ngunit sapat ang kanyang bilis upang mapanatili ang balanse ng tray. Hindi naging sapat ang pagkakaligtas ng pagkain dahil dahan-dahang itinigil ni Veronica ang hawak niyang baso ng pulang alak at hinayaang tumulo ang malapot na likido sa maputing damit ni Mercy. Oops, sorry.
Ang clumsy mo kasi, Mercy. Parang hindi ka sanay sa mga ganitong klaseng event. Sabagay, ano nga ba ang aasahan namin sa isang anak ng kriminal mula sa Tondo? Ang malakas na tawa ni Veronica ay naging hudyat para makiisa ang ibang mga panauhin sa panunuya. Naramdaman ni Mercy ang lamig ng alak na bumabakat sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Hindi siya kumibo. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng kanyang bulsa, ang cellphone ay tahimik na sumasamsam sa bawat mapang-aping salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang pinakamasakit na bahagi ng gabi ay nang lumapit si Dante sa gitna ng sala, kasama ang isang batang babae na nakasuot ng maikling damit at puno ng kolorete sa muka. Inakbayan ni Dante ang babae sa harap ni Mercy at ng lahat ng mga bisita. "Everyone, I want you to meet Maya. Siya ang bago kong secretary sa kumpanya. Malaki ang naitulong niya para maayos ang mga papers natin nitong mga nakaraang araw." Pagmamalaki ni Dante, habang ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Mercy. Tila hinahamon ng asawa na magpakita ng selos o galit. Tiningnan ni Maya si Mercy mula ulo hanggang paa, isang mapang-uyam na tingin na tila tinitingnan ang isang maruming basahan. "So ito pala ang asawa mo, Dante? Mukha nga siyang dedicated house help. Nice to meet you, Mercy." Ang kagalakang umalingaw-ngaw sa sala pagkatapos ng pagpapakilalang iyon ay tila mga hiram na sandali ng tagumpay para sa mga Villarreal. Inasahan nilang makikita ang pagguho ng balikat ni Mercy, ang kanyang pag-iyak o ang kanyang pagmakaawa. Ngunit nanatiling matuwid ang tindig ni Mercy. Ang bawat pangungutya ay tila nagiging bakal na bumabalot sa kanyang puso. Ginagawa siyang mas matatag at mas mapanganib. Ang tanging sagot ni Mercy ay isang tipid na pagyuko bago siya bumalik sa kusina upang kumuha ng pamunas sa kanyang nadumihang damit. Sa labas ng bahay, ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos sa semento ng driveway. Hindi ito yabag ng mga bisitang nais makisaya. Ang tunog ay may bigat ng disiplina at kapangyarihan. Saktong 9:09 ng gabi, isang serye ng malalakas na katok ang yumanig sa malaking pinto ng bahay Villarreal. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang panauhin. Ito ay ang tunog ng kamao na tumatama sa kahoy ng may awtoridad. Isang tunog na tila nagbabadya ng pagguho ng pader ng isang kaharian. Biglang natahimik ang tawanan sa loob ng sala. Nagkatinginan sina Doña Caridad at Dante. Ang kaba ay dahan-dahang gumagapang sa kanilang mga mukha. Si Mercy, na nasa bukana ng kusina, ay dahan-dahang ibinaba ang tray na hawak niya. Isang malamig at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang ngiti ng tagumpay na naramdaman niya sa loob ng 10 taon. Ang huling hapunan sa impyerno ay tapos na at ang maniningil ay nasa pintuan na. Ang pinto ng sala ay hindi lamang bumukas. Ito ay tila sumuko sa bigat ng awtoridad na naghihintay sa labas, humampas sa pader nang may lakas na nagpayanig sa mga kristal na dekorasyon ni Doña Caridad. Sa bukana ay nakatayo ang isang bulto na tila isang aninong mula sa nakaraan. Isang matangkad na lalaking may pilak na buhok, nakasuot ng dekalidad na itim na Amerikana at may hawak na tungkod na gawa sa madilim na kahoy. Ang bawat hakbang niya papasok sa gitna ng sala ay may dalang bigat na tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo para sa pamilya Villarreal. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang bastusin ang aking dugo sa harap ng maraming tao? Ang boses ni Don Mateo ay hindi malakas, ngunit ang bawat pantig ay may talim ng isang punyal na bumaon sa katahimikan ng silid. Ang baso ng alak sa kamay ni Doña Caridad ay nanginginig. Ang mga mata niya ay nanlaki sa tindi ng pagkabigla at hindi maipaliwanag na takot. "Mateo, patay ka na dapat," sabi nila. "Ay nabulok ka na sa kung saang lupalop ng Tondo." Ang nanginginig na sigaw ng matanda, habang pilit na humahanap ng suporta sa braso ng kanyang anak na si Dante.
Hindi sumagot si Don Mateo sa kanya. Sa halip, ang kanyang matatalas na mata ay dumapo kay Mercy na nakatayo pa rin sa bukana ng kusina. Basang-basa ang damit ng pulang alak at puno ng dungis ang apron. Ang galit sa mga mata ng matandang agila ay panandaliang napalitan ng isang malalim na pighati. Lumakad siya patungo sa kanyang anak. Bawat tunog ng kanyang tungkod sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan sa dangal ng mga Villarreal. Nang makalapit, dahan-dahang hinubad ni Don Mateo ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na itinalukbong sa nanginginig na balikat ni Mercy. Tinatakpan ng mantsa ng alak na tila tinatakpan ang lahat ng kanyang mga sugat. Tay, mahinang bulong ni Mercy, ang kanyang boses ay puno ng kaligtasan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi na siya mag-isa sa gitna ng unos. Humakbang pasulong si Attorney Rafael Ilustre, bitbit ang isang makapal na briefcase. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ng mga bagong kontrata na ipinagmamalaki ni Veronica kanina. Doña Caridad, Dante Villarreal, Veronica Villarreal, dumating kami rito hindi bilang mga panauhin, kundi bilang mga maniningil ng katarungan. Ang hawak ninyong papeles para sa lupa sa Batangas, walang bisa yan dahil ang pirma ni Misericordia ay ginawa sa ilalim ng pananakot. At may ebidensya kami ng lahat ng inyong illegal na gawain. Identity theft, falsification of public documents, at ang pinakamabigat sa lahat, illegal detention at torture. Ang mga bisitang kanina lang ay nakikitawa ay mabilis na nag-alisan, tila mga daga na tumatakas sa isang lumulubog na barko. Naiwan ang mga Villarreal na hubad sa kanilang mga kasinungalingan. Si Dante ay napaatras, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang ang kanyang kabit na si Maya ay mabilis na bumitaw sa kanyang braso at nagtago sa likod ng isang poste. Lumapit si Don Mateo kay Dante. Ang distansya nila ay sapat na para maramdaman ng huli ang init ng galit ng matanda. Hinawakan ni Don Mateo ang balikat ni Dante, isang paghawak na tila isang bakal na sipit na nagpapaliit sa mundo ng kanyang manugang. Hinawakan niyo ang kaisa-isa kong kayamanan. Inakala niyo na dahil nanahimik ako, ay kinalimutan ko na ang aking anak. Ngayon, kukunin ko ang lahat sa inyo. Ang inyong pera, ang inyong bahay, at ang inyong kalayaan. Isang serye ng mga asul at pulang liwanag ang nagsimulang kumislap mula sa labas ng bintana. Tumatagos sa mga kurtina ng sala. Ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na pumasok sa driveway ay tila mga huling nota ng isang malungkot na awitin para sa pamilyang Villarreal. Hindi ito tungkol sa utang, Caridad. Malamig na pahayag ni Attorney Rafael habang ang mga opisyal ng batas ay pumasok sa loob ng sala. Tungkol ito sa inyong kalupitan na walang hangganan. At sa gabi ring ito, ang bawat pader ng bahay na ito na itinayo ninyo sa luha ni Mercy ay guguho sa harap ng inyong mga mata. Nang pusasan ng mga pulis si Veronica na nagsimulang mag-hysterical at si Dante na tuluyan ng nawalan ng lakas na tumayo, lumapit si Don Mateo kay Mercy. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Ang mga kalyo ng mag-ama ay nagtagpo, isang simbolo ng paghihirap at ng muling pagkakabuklod. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas ang mga Villarreal, lumapit si Don Mateo sa tapat ng tenga ni Dante at may ibinulong na isang pangungusap na nagpadilat sa mga mata ng lalaki sa matinding sindak. Isang lihim mula sa nakaraan na si Mateo lamang ang nakakaalam, isang katotohanang mas mapait pa sa pagkakakulong ang nagpahina sa tuhod ni Dante hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig. Ano ang ibinulong ni Don Mateo? At paano nito tuluyang dudurugin ang anumang pag-asa na natitira para sa lalaking nagtaksil sa kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng tapat? Ang liwanag mula sa mga cellphone na kanina ay ginagamit ni Veronica para ipagmalaki ang kanyang huwad na karangyaan
ay naging mga saksi na ngayon sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ang livestream na hindi pa rin napatamatay ay nagpakita sa buong mundo ng eksena ng kanyang pagkakaaresto. Ang mga komento sa screen na kanina ay puno ng papuri, ay mabilis na napalitan ng mga salitang mapanghusga at mapanira. Isang malupit na salamin ng lipunang kanyang kinaluguran. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang kidlat na naglalantad sa bawat uka ng kanyang madilim na pagkatao habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng kanilang tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, si Dante ay nakaluhod pa rin sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at ang kanyang mukha ay basang-basi ng luha. Gumapang siya patungo sa paanan ni Mercy, sinubukang hawakan ang dulo ng kanyang damit na tila isang taong nalulunod na naghahanap ng anumang mapagkakapitan. Mercy, love, makinig ka sa akin. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Dante. Ang kanyang tinig ay puno ng pamilyar na tamis na dati ay nagpapalambot sa puso ng kanyang asawa. Ginamit lang ako ni Nanay at Veronica. Wala akong magawa dahil pamilya ko sila. Pero ikaw ang buhay ko. Alalahanin mo ang mga taon nating pagsasama, ang mga pangako natin sa isa't isa. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Sabihin mo sa tatay mo na bawiin ang kaso. Tiningnan ni Mercy ang lalaking nasa kanyang paanan. Sa loob ng mahabang panahon, ang larawang ito ni Dante, ang kanyang kahinaan. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang pag-iyak ng lalaki, wala na siyang maramdamang anumang hapdi. Ang bawat salita ni Dante ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Hindi mo ako sinaktan gamit ang iyong mga kamay, Dante. Mahinang simula ni Mercy, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may talim na mas matindi pa sa anumang sandata. Hindi mo ako binigyan ng mga pasa sa balat, ngunit bawat segundong nanahimik ka habang tinatapak-tapakan ako ng pamilya mo. Bawat sandaling hinayaan mong mabulok ako sa bodega habang nagpapakasarap kayo, doon mo ako pinatay. Pinatay mo ang babaeng nagmahal sa'yo ng tapat gamit ang iyong nakakangilong katahimikan. Dahan-dahang itinaas ni Mercy ang kanyang kanang kamay. Hinawakan niya ang wedding ring na matagal na naggapos sa kanyang kaluluwa. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, hinugot niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito dahan-dahang binitawan sa ibabaw ng tumpok ng mga basura at tirang pagkain sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa gitna ng dumi ay tila huling nota ng kanilang natapos na kasaysayan. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa tensyon. Si Doña Caridad, na tila nawalan na ng katinuan dahil sa kahihiyan, ay biglang nagpumiglas mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Sa tindi ng kanyang puot, mabilis siyang sumugod patungo kay Mercy. Ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng isang halimaw na handang mandurog. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw na anak ng kriminal. Sinira mo ang pamilya ko. Ang nag-uumapaw na galit na sigaw ng matanda. Ngunit bago pamanda po ang kamay ng matanda kay Mercy, isang pader ng mga tao ang biglang humarang. Si Aling Nena, kasama ang iba pang mga kapitbahay mula sa Quiapo na sumunod sa mga pulis, ay pinalibutan si Mercy. Ang mga marites na dati ay pinagmumulan ng tsismis ay naging mga panangga ngayon ni Mercy. Huwag mong hahawakan ng bata, Caridad. Ang matapang na hamon ni Aling Nena, habang ang kanyang mga mata ay nanunumbat sa matanda. Saksi kaming lahat sa kung paano mo siya ginawang alipin sa sarili niyang bahay. Ang katarungan ay hindi mo mapipigilan ng iyong kademonyuhan. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Mercy ang isang dokumento na nahulog mula sa briefcase ni Attorney Rafael. Ito ay isang lihim na pakikipagkasundo. Isang malamig na katotohanan ang lumabas. Bago pa man dumating ang mga pulis, palihim na nakipag-ugnayan si Dante sa awtoridad upang ibenta ang kanyang sariling kapatid na si Veronica kapalit ng kanyang kaligtasan. Ang pagtataksil sa loob ng pamilya Villarreal
ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan ni Mercy. Habang isinasakay ang mga Villarreal sa mga sasakyan ng pulis, naiwan si Mercy na nakatayo sa gitna ng sala ng bahay na dati niyang itinuring na kulungan. Ang kanyang mga kamay ay malaya na. Ang kanyang puso ay sugatan, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga nang walang halong bigat ng utang na loob. Naramdaman niya ang mainit na kamay ni Don Mateo sa kanyang balikat. "Uwi na tayo, anak. Tapos na ang gabi." Dahan-dahang isinara ni Mercy ang pinto ng bahay na naging saksi sa kanyang mga luha sa loob ng maraming taon. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga lumang damit at ilang mahahalagang alaala ng kanyang ina. Humakbang siya palabas ng gate nang hindi na muling lumingon pa. Ang bigat na dati ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang gaan, tila isang ibon na sa wakas ay nakawala sa isang masikip at kalawanging hawla. Sumakay siya sa itim na sasakyan ni Don Mateo. Habang unti-unting lumalayo ang sasakyan sa maingay at magulong kalye ng Maynila, pinanood ni Mercy ang pagdaan ng mga ilaw ng lungsod sa kanyang bintana. Ang bawat kilometrong nadaragdag sa kanilang distansya ay tila isang pahina ng kanyang buhay na tuluyan nang natatapos. Ang hangin na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana ay nagsimulang magbago mula sa amoy ng usok at alikabok. Ito ay naging sariwa at may dalang alat ng dagat. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe patungong Batangas nang basagin ni Don Mateo ang katahimikan. Ang matanda ay nakatingin lamang sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng bagsik ng isang lider ng tondo. "Anak, patawarin mo ako." Mahinang simula ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang alon na dahan-dahang humahaplos sa dalampasigan. "Patawad dahil naging dahilan ako ng takot mo noong bata ka pa. Kaya mo piniling tumakas at magtiwala sa maling tao. Inisip ko noon na ang dahas ang tanging paraan para protektahan ka, pero mali ako. Ang tunay na lakas ay wala sa armas, kundi sa pagpili ng tama sa gitna ng hirap." Naramdaman ni Mercy ang mainit na luhang muling namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. "Te, ako rin po ang dapat humingi ng tawad. Sa sobrang kagustuhan kong patunayan na kaya kong mabuhay nang wala ang anino ninyo, naging bulag ako sa katotohanan. Akala ko po, ang pagtitiis ay pag-ibig na. Pero salamat po, Tay. Salamat dahil hindi kayo napagod maghintay sa akin." Nang marating nila ang Batangas, sinalubong sila ng bukang liwayway. Ang langit ay may kulay na rosas at lila na sumasalamin sa payapang tubig ng dagat. Ang bagong tahanan ni Mercy ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. Matatagpuan sa isang burol na nakatanaw sa dalampasigan. Malayo ito sa karangyaan ng Maynila, ngunit ang bawat sulok ay puno ng liwanag at sariwang hangin. Pumasok si Mercy sa kusina. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang mga kagamitan sa pagluluto nang walang kaba. Walang boses na sisigaw sa kanya kung bakit matagal maluto ang lugaw, walang matang mapanghusga na magbibilang ng bawat butil ng bigas na kanyang gagamitin. Sa katahimikan ng umaga, habang inihahanda niya ang kanyang unang kakanin sa bagong tahanan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang bawat ikot ng sandok sa malapot na gata ay tila isang sayaw ng paghilom. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa silid, nahulog mula sa kanyang bag ang isang luma at lukot na sobre. Natigilan si Mercy. Ito ang sulat na palihim na isiniksik ni Dante sa kanyang gamit noong huling gabi nila sa bahay Villarreal. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang mga salitang nakasulat sa loob ay tila huling hininga ng isang taong nalulunod sa sariling kasalanan. "Mercy, alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Pero sana malaman mo na sa bawat kasinungalingan ko,
may isang bahagi sa akin na totoong naniwala na tayo ay para sa isa't isa. May isang sikreto pa akong hindi mo alam tungkol sa lupa ng nanay mo. Isang sikreto na maaring magpabago sa lahat ng iniisip mo tungkol sa akin. Kasabay ng pagbasa niya sa mga katagang yon, narinig ni Mercy ang balita mula sa telebisyon sa sala. Ang mukha ni Doña Caridad at Veronica ay muling lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito ay nakasuot na sila ng kulay kahel na uniporme ng bilangguan. Ang kanilang kumpanya ay tuluyan ng idineklarang bangkarote at lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska ng korte upang ibayad sa mga biktima ng kanilang luwadao. Ngunit ang huling bahagi ng balita ang nagpapatigil sa tibok ng puso ni Mercy. Isang bangkay ng isang lalaki ang natagpuan sa loob ng kuta ng mga Villarreal. Pinaghihinala ang isa sa mga kasabwat na itinapon nang magsimulang gumuho ang kanilang sindikato. Nanginginig ang mga kamay ni Mercy habang hawak ang sulat ni Dante. Sino ang lalaking iyon? At ano ang sikretong tinutukoy ni Dante na hindi pa rin nabubunyag sa kabila ng lahat? Ang kapayapaang akala niya ay ganap na, ay tila may isa pang huling unos na kailangang harapin. Isang taon ang mabilis na lumipas, gaya ng dahan-dahang paghampas ng mga alon sa pampasig ng Batangas na unti-unting bumubura sa mga bakas ng paa sa buhangin. Ang munting tindahan ni Mercy na may karatula sa itaas na Misericordias Kakanin ay naging kanlungan hindi lamang para sa mga naghahanap ng matamis na merienda, kundi para sa mga pusong sugatan din gaya ng sa kanya. Ang bawat singaw ng bagong lutong bibingka at ang malapot na tamis ng latik ay tila nagsisilbing pabango ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na siya ang may hawak ng manibela. Sa gitna ng kanyang abalang hapon, isang babae ang pumasok sa tindahan na may suot na malaking sunglasses, ngunit hindi nito maitatago ang bahagyang pamamaga sa gilid ng kanyang labi. Hindi na kailangan ng maraming salita. Iniwan ni Mercy ang kanyang ginagawa, lumapit sa babae, at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay. Sa maliit na silid sa likod ng tindahan, ibinahagi ni Mercy ang kanyang kwento. Binibigyan ng estranghera, hindi lang ng pagkain, kundi ng lakas na kailangan nito upang tumindig muli. Ang bawat salita ng pag-asa na lumalabas sa bibig ni Mercy ay tila gamot na nagpapahilom din sa sarili niyang mga pilat. Isang hapon, dumating ang isang pamilyar na sasakyan sa tapat ng tindahan. Bumaba si Attorney Rafael Ilustre, bit-bit ang isang asul na folder. Sa pagkakataong ito, wala ang bigat ng mga ebidensya ng krimen sa kanyang mukha. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa abogado habang pinagmamasdan ang maunlad na negosyo ni Mercy. Narito na ang huling pirma ng Korte, Mercy, ani Attorney Rafael habang inilalatag ang mga papeles sa sahig na gawa sa kawayan. Ang annulment mo ay ganap na. Wala ka ng anumang ugnayan sa pangalang Villarreal. Misericordia Almazan ka na muli, sa batas at sa katotohanan. Naramdaman ni Mercy ang isang matinding ginhawa, tila isang mabigat na baluti ang tuluyan nang tinanggal sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Rafael at sa isang maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata nang may lalim na hindi lang tungkol sa abogasya. May paghanga sa mga mata ni Rafael para sa babaeng bumangon mula sa abo at may pasasalamat sa mga mata ni Mercy para sa lalaking naging tulay niya patungo sa katarungan. Ngunit alam ni Mercy na kailangan muna niyang mahalin ang sarili bago muling magbukas para sa iba. Sa kabila ng kapayapaang ito, may isang misteryong nananatiling hindi nalulutas. Tuwing 5:00 ng hapon, bago lumubog ang araw, may isang lalaking nakasumbrero at laging nakayuko ang bumibili ng sapin-sapin. Hindi ito nagsasalita. Tanging ang pag-abot lamang ng bayad ang namamagitan sa kanila. Napapansin ni Mercy na tila may kakaibang pag-iingat sa bawat galaw nito at ang mga mata nito na paminsan-minsang nasisilip sa ilalim ng sombrero ay puno ng pamilyar na pighati. Isang gabi, habang nag-aayos si Mercy ng kanyang mga listahan ng benta, tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa.
Ang tunog ng pag-vibrate nito sa kahoy ay tila isang babala. Ang numerong lumitaw ay mula sa isang institusyong matagal na niyang kinalimutan. Ang pambansang piitan. Nang sagutin niya ito, ang tinig sa kabilang linya ay malamig at formal. Mrs. Almazan, tumatawag kami tungkol sa bilanggo na si Dante Villarreal. Malubha ang kanyang kalagayan dahil sa isang sakit sa baga na nakuha niya sa loob. Ayon sa doktor, bibilangin na lamang ang kanyang mga araw. Paulit-ulit niyang binabanggit ang iyong pangalan. May huli siyang kumpisal na nais sabihin sa iyo bago siya mawala. Nabitawan ni Mercy ang pluma. Ang katahimikan ng gabi sa Batangas ay biglang binalot ng anino ng nakaraan. Sa kabilang dulo ng bahay, nakita niya si Don Mateo na nakatingin sa dagat. Tila nararamdaman ang muling pagdating ng unos. Ang sulat ni Dante na tinago niya sa ilalim ng kanyang unan ay tila nagbabaga muli. Dapat ba siyang bumalik sa lugar na halos pumatay sa kanya? Ano ang sikretong itinatago ni Dante na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling buhay? Ang bawat tibok ng puso ni Mercy ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang pintong akala niya ay tuluyan na niyang naisara. Ang huling hininga ng isang pag-ibig na matagal nang nabulok ay hindi amoy ng mga bulaklak, kundi amoy ng gamot, lumang bakal, at matinding pagsisisi. Habang naglalakad si Mercy sa mahabang pasilyo ng infirmary ng pambansang piitan, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa malamig na semento ay tila isang dahan-dahang pagbibilang ng mga hakbang patungo sa tuluyang pagwawakas. Ang paligid ay nababalot ng kulay abong pader, malayo sa asul na dagat at maliwanag na kalangitan ng Batangas na kanyang iniwan. Nang makarating siya sa dulo ng silid, nakita niya ang isang lalaking nakahiga sa manipis na kama. Halos hindi makilala ni Mercy ang bultong nasa harap niya. Ang Dante na dati ay may makisig na tindig at mapanlinlang ng ngiti ay napalitan ng isang kalansay na balat na lamang ang tumatakip sa mga buto. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng pagkayod sa tuyong lalamunan. Tila isang makinang pilit na pinatatakbo kahit sira na. Dahan-dahang lumapit si Mercy, ngunit nanatili siyang may distansya. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit, ngunit wala na ring bakas ng pagmamahal. Napansin ni Dante ang kanyang presensya. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa tuyot niyang mga labi at ang kanyang nanginginig na kamay ay bahagyang umangat. Tila nagnanais na maabot ang dulo ng daliri ng asawa. Mercy, salamat. Dumating ka. Ang mahina at putol-putol na tinig ni Dante. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin na kailangan niyang ilabas. Hindi ako naparito para sa atin, Dante. Mahinahong sagot ni Mercy. Ang kanyang boses ay parang banayad na agos ng tubig sa gitna ng init ng silid. Naparito ako para sa sarili ko, para sa huling pagkakataon na makita ang taong pilit kong kinalimutan at para marinig ang katotohanang nais mong sabihin. Huminga ng malalim si Dante, isang paghinga na tila huling hininga na ng kanyang pagkatao. Ang sulat, ang lupa. Mercy, nalaman ko bago tayo ikasal na ang lupa ng nanay mo ay may nakabaon na ginto. Hindi literal na ginto, kundi mga dokumento ng pagmamay-ari ng isang malaking bahagi ng baybayin na naisbilhin ng isang developer. Itinago ko yon sa iyo. Akala ko, kapag nakuha ko ang lupa, magiging sapat na ako para kay nanay. Pero nagkamali ako. Si nanay. Wala na siya, Mercy. 3 buwan na ang nakalilipas. Namatay siya sa kanyang selda, mag-isa, habang isinisigaw pa rin ang iyong pangalan ng may puot. Tumigil ang mundo ni Mercy sa balitang iyon. Si Doña Caridad, ang reyna ng kalupitan, ay pumanaw na pala nang hindi man lang nakaranas ng pagsisisi. Ang pamilyang Villarreal ay tuluyan ng naglaho sa dilim. Pinatatawad na kita, Dante, ang huling pahayag ni Mercy habang dahan-dahang tumatalikod. Pinatatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka,
kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa aking paglalakad. Pero kailangan mong malaman, hindi na kita kilala. Ang lalaking minahal ko ay namatay na noong gabing iniwan mo ako sa bodega. Lumabas si Mercy sa gate ng bilibid nang hindi lumilingon. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa kanya ng tunay na kalayaan. Ang bawat hininga niya ay wala na ang amoy ng gamot at pagsisisi. Nakita niya si Don Mateo na naghihintay sa labas, nakasandal sa sasakyan at nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. "Tay, uwi na tayo," ani Mercy habang may isang matamis at totoong nangiti sa kanyang mga labi. Ang tanikala ay tuluyan ng naputol. Ang misericordia na dumaan sa apoy ay lumabas na isang purong ginto. Matatag, nagniningning, at handa nang yakapin ang bawat bukang liwayway na darating. Ang dapit hapon sa Batangas ay tila isang pintura ng ginto at kahel, isang marahang pagpapaalam ng araw na nag-iiwan ng pangako ng panibagong bukang liwayway. Nakatayo si Mercy sa beranda ng kanyang maliit na tahanan, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng sariwang hangin mula sa dagat, at sa kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot o pait na dati ay nagpapabigat sa kanyang bawat pagkurap. Sa kanyang tabi, ang isang maliit na karatula ay nakasandal sa pader, naghihintay na naikabit sa susunod na araw. Misericordia Foundation, kanlungan ng pag-asa. Ang proyektong ito ang naging bunga ng kanyang mga pagsisikap sa loob ng nakalipas na 2 taon. Hindi lamang ito isang center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, kundi isang simbolo ng kanyang sariling pagbangon. Dito, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi itinuturing na kapintasan, kundi mga pilat ng karangalan na nagpapatunay na ang isang tao ay mas matatag kaysa sa anumang unos na kanyang hinarap. Sa bawat babaeng kanyang natutulungan na makahanap ng trabaho o legal na suporta, naramdaman ni Mercy na dahan-dahang nabubura ang bawat masasakit na salitang binitawan sa kanya ni Doña Caridad at Veronica sa loob ng bahay Villarreal. Nabalitaan niya mula kay Attorney Rafael na si Veronica ay nananatiling nakapiit at ang dating kayabangan nito ay napalitan ng isang malalim na depresyon dahil sa kawalan ng marangyang buhay na dati nitong kinahuhumalingan. Wala na ang mga tagahanga sa social media, wala na ang mga mamahaling gamit, tanging ang 4 na sulok ng selda ang kanyang kasama. Ngunit sa halip na makaramdam ng tuwa sa sinapit ng kaaway, nakaramdam lamang si Mercy ng isang malalim na katahimikan. Ang paghihiganti ay hindi kailanman naging layunin ng kanyang puso. Ang tanging hinangad niya ay ang katarungang ibinigay ng langit sa tamang panahon. Isang pamilyar na tunog ng mga yabag sa kahoy na sahig ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Lumabas si Don Mateo, ang kanyang ama, na may dalang isang maliit na balot ng espasol. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura mula nang manirahan sila sa tabing dagat. Ang bagsik ng agila ng tondo ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang mapagmahal na lolo sa lahat ng mga batang tinutulungan ni Mercy sa foundation. Dahan-dahang inakbayan ni Don Mateo ang kanyang anak, isang yakap na puno ng proteksyon at pagkilala sa lakas ng babaeng nasa kanyang piling. "Tay, tinatanong po ako ng mga babae sa center kanina kung paano ko po nagawang magpatawad." Mahinang simula ni Mercy habang nakatingin sa papalubog na araw. "Sabi ko sa kanila, ang kapatawaran ay hindi para sa taong nanakit sa atin. Ito ay para sa ating sarili. Pinatawad ko si Dante, hindi dahil naging mabuti siyang asawa, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng kanyang mga pagkakamali. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tignan ang nakaraan nang hindi na kumikirot ang puso." Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa ibaba ng burol. Bumaba si Attorney Rafael Ilustre. May bitbit na isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at mga bagong dokumento para sa foundation. Ang kanyang pagdating
ay palaging may dalang ngiti at isang uri ng respeto na matagal nang hindi naramdaman ni Mercy mula sa isang lalaki. Sa bawat pagbisita ni Rafael, ang mga pader na itinayo ni Mercy sa paligid ng kanyang puso ay dahan-dahang nagkakaroon ng mga siwang para sa liwanag ng isang bagong pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi mapangangkin, hindi mapanakit at higit sa lahat, marunong rumespeto sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad sila patungo sa dalampasigan para sa kanilang hapunan, naramdaman ni Mercy ang buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Wala na ang kanyang wedding ring at ang balat, kung saan ito dati nakasuot, ay tila tuluyan na ring naghilom. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto. May mga alaala pa ring paminsan-minsan ay nagdadala ng lungkot, ngunit siya ay payapa. Ang misericordya na dumaan sa apoy ay hindi natupok. Siya ay naging isang dalisay na ginto. Ang aral na nais niyang iwanan sa mundong ito ay malinaw. Ang tunay na tahanan ay hindi ang bahay na may matatayog na pader at marangyang kagamitan, kundi ang lugar kung saan ang iyong dignidad ay pinahahalagahan at ang iyong boses ay pinakikinggan. Huwag kailanman matatakot na lumakad palabas ng pintong gumagapos sa iyong kaluluwa, dahil sa labas ng kadilimang yon, may isang mundong naghihintay na yakapin ka ng buong buo. Huminga ng malalim si Mercy, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw. Sa dulo ng lahat ng luha, sa dulo ng bawat sakit, may naghihintay na katarungan. At para kay Misericordia Almazan, ang katarungang iyon ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng kanyang mga kaaway, kundi ang kakayahang muling tumawa, muling magtiwala, at muling magmahal sa ilalim ng malayang kalangitan.